Awit 135, verse 1 hanggang 3. Sabi po ng salita ng Panginoon, ngalan niya ay purihin kayong mga lingkod niya, kayong lahat na nasa banal niyang templo, pumasok doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti, ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Tayo po ay sandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri sa iyo sa umagang ito. Muli po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, sa mga nagdaang araw, linggo na kung saan ay patuloy po naming naranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong habag sa buhay ng bawat isa. Ang iyong proteksyon, Panginoon, na nararanasan namin, hindi lang sa aming buhay, ganun din sa aming pong mga pamilya. Patuloy naming dalangin sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy naming maibalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, tanging sa iyo lamang. Patuloy mo pong pangunahan ang bawat isa at linisin mo kami, Panginoon, sa magitan ng iyong dugo, ang mga kasalanan aming pong nagawa, mga karumihan sa aming pong mga buhay. Dalayan po namin, Panginoon, na maging mabango sa iyo ang aming pagpupuri sa iyo sa umagang ito. At patuloy po namin dalangin na ang mga lingkod mo na itatayo sa iyong harapan ay samahan mo. Samahan, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Dalayan namin, Panginoon, ang tagapagsalita, ang pong Pastor Arman. Ikaw po ang lumukob sa kanya, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na gamitin mo siya sa umagang ito sa paghahayag ng iyong mga mabiyayang mga salita, Panginoon, upang ito'y maging lakas namin, Panginoon, sa araw-araw po naming buhay. Purihin ka, Panginoon, po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay manatili sa pagkakatayo, tayo po ay magpapatuloy sa pagpupuri sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati po muna natin ating mga katabi, kawayan, ngitian po ng good morning. At yun nga po, tayo po ay mapalad kasi tayo po ay sama-sama muling magpupuri sa Panginoon, mag-aaral ng Kanyang salita. Kaya purihin po natin ang Panginoon, awitin po natin itong Here to Eternity at ibigay natin ang Hallelujah para sa ating Panginoon. Palakpak po natin ating mga kamay. Gamitin po natin ating mga boses. Let's sing. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Amen. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving, and we see your spirit moving. We burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. Set eternity
from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Let's give God the praise that He deserves. You said eternity in my heart, so I live for you, for you. You said eternity in my heart, so I live for you, for you. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here. Minsan pa we sing hallelujah. And hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout a awesome love from here to eternity. To eternity. Sing to eternity. Bigay po natin ang the best hallelujah para sa ating Panginoon. Tunay nga po na Panginoon natin ay mabuti, siya ay tapat sa atin, sa buhay natin, kaya marapat lamang po na siya ay ating papurihan. Kaya lumapit po tayo sa Panginoon ngayon with grateful hearts na handa siyang purihin kasi siya ay mabuti, siya ay tapat. Pasalamatan natin siya sa lahat ng kanyang ginawa, sa lahat na kanyang binigay sa atin. Pero more than those, pasalamatan natin siya for who He is. Kasi siya ang ating Diyos, siya ang ating Savior, Provider, Comforter, and Friend. And He is truly worthy of our praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore.
your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. I stand amazed in your love undeniable, and your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now and forever as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted, Lord, and be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Declare the name above all names. Oh, we worship you, Lord. Oh, there's no one like you, Jesus. You're worthy, Lord. Worthy is your name. Sing, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is. Minsan pa we sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Declare na wala siyang katulad, na siya lamang ang ating Diyos. And death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. Patuloy po natin declare, you have no rival. Cause you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. And what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. And what a powerful name it is. And nothing can stand against. And what a powerful name it is. The name of Jesus. Minsan pa we sing, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. And what a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na His name is beautiful, wonderful, and powerful. Purihin po natin ang ating Panginoon. Morning! Sa umagang pong ito ay patuloy tayo sa tema po ng ating national team, ang Called to Move. So tinatawagan po tayong kumilos.
At ang pamagat po ng mensahe sa umagang ito ay nandun po rin po tayo sa ginagamit po natin sa national team na strengthening your grip on godliness. Bago po tayo magpatuloy, pwede niyo po muna akong samahan sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Nais po naming mamuhay na maka-Diyos tulad po ng mensahe mo sa umagang ito. Mangusap ka po sa amin at hayaan mo po na lalo kaming maging isang anak na malapit sa iyo at namumuhay ayon po sa iyong salita. Anumang gawa ng kaaway na agaw sa iyong salita ay hindi po namin Ama pinapayagan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Mangusap ka po sa puso ng bawat isa sa amin. Kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Biblia po ay nagtuturo na napakahalaga po na patuloy nating isabuhay ang pagiging maka-Diyos. Sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 8, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life. So pinapaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo na napakahalaga ang mamuhay ng meron pong kabanalan o magsanay ng may kabanalan. At ito rin po yung sinulat niya kay Tito. No? So Titus chapter 1 verse 1. Pwede po nating basahin. 1, 2, 3, go. Okay po, salamat. No? Sabi po dyan, mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng mga Diyos. So yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pananampalataya natin, yung pagkakilala natin sa Diyos, dapat saan naglilid? Sa pagiging isang maka-Diyos. Ito po yung binibigyang diin ni Apostol Pablo. Kaya nga po, pag pag-uusapan natin yung godliness, ano yung unang pumapasok sa isip natin? So nagtanong ako kay Google kung ano ba ang ibig sabihin ng godliness. Ito po yung ibinibigay ni Google. Yan. So una, mga nananalangin daw. Yung iba umaakyat pa ng bundok. So, para maging godly, walang distraction, mananalangin ako sa Diyos. So, parang ermitanyo ang dating. Parang monk ang dating. So, yun po yung binibigyang diin. Pangalawa, laging nasa church. Yun nga lang, pakitingnan mo nga yung katabi mo, baka mamaya tulog na. No? Di ba minsan, pag sinabi natin maka-Diyos, laging pumapasok, oy, hindi sasama ngayon sa mall yan. Linggo ngayon, maka-Diyos yan. Magsisimba yan. Yun ang definition ng marami kapag sinasabi nating maka-Diyos. Pangatlo, yan, mapagbigay. Napaka-maka-Diyos yan. Matulunging tao yan eh. Kaya maka-Diyos yan. Kapag pag-uusapan po natin ang salitang godliness, ang Google o ang mga dictionary ay nagsasabi ng outward activity o appearance ng isang tao. Pag nananalangin, nag-church, nagbibigay, para sa kanila, ito daw pong ibig sabihin ng godliness. So, sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 5 to 6, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging maka-Diyos. So hindi po pag-uusapan yung outward appearance when we talk about godliness. Ang sabi po ni Apostol Pablo, pagsikapan mo yan, no? Na maging maka-Diyos. Sinabi niya kay Titus, no, kay Tito, na ipinapangaral natin ang pananampalataya, ang salita ng Diyos upang lumawak ng kaalaman, upang mamuhay sila
ng makadiyos. At si Apostol Pedro din, sabi niya, pagsikapan. So hindi po yan nakikita kung gaano daming beses pumunta sa church o kung ilang beses ka nananalangin. Pinag-uusapan po dyan ay yung inward. At yun po ang atin pong pag-uusapan sa umagang ito. So what is godliness? What does godliness mean? Godliness is taking God seriously. The heartbeat of the godly person is the desire to respect and reverence the things of God. Ibig sabihin po, seryoso ka sa relasyon mo sa Diyos. Ito po yung tibok ng puso natin. Yung pagdanais natin na laging bigyan ng karangalan, ng kaluwalhatian ang Diyos, especially po sa mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. So pag pinag-uusapan po natin ang godliness, dapat seryoso ka sa relasyon mo sa Diyos. Pakisabi mo nga sa katabi mo, seryoso ka sa relasyon mo sa Diyos. Sabi din po ng Holtzman Bible Dictionary, ang ibig sabihin daw po ng godliness, an attitude and style of life that acknowledges God's claim on human life and seeks to live in accordance with God's will. So yun po ang ibig sabihin ng godliness. Sabi ni Holtzman, dinagdagan niya pa ito. Para ito maging isang, sabihin natin, visible ang pagiging godliness. So sa pagan Greek daw, sabi niya, in pagan Greek sources, gamit po yung word na Eusebia sa Greek. Ibig sabihin niyan, godliness, piety, refers to worship of the gods. So kapag yung mga pagan nag-worship sa God nila, mga makadiyos yan, no? Pero dinagdagan niya, sabi doon, and to respect for the representatives of institution regarded as divinely ordained, parents, judge, the emperor. So ang pagiging makadiyos lamang daw po para sa mga Griego o pagan Greek, pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan at paggalang sa mga magulang o mga anak. Hindi dapat kayo nagsasalita ng hindi maganda sa anak, sa magulang. Sapagkat yun po ay pagpapakita ng makadiyos. Kung ikaw ay makadiyos, dapat kapag nakikipag-usap ka sa magulang mo, merong paggalang. Ano pong pakiramdam kapag ang anak nyo, kung magsalita sa inyo, parang siya pa ang tatay o siya ang nanay? Di ba parang hindi na nararamdaman yung authority mo as parent? Di ba parang masakit? So sinasabi ni Holtzman sa kanyang Bible Dictionary na ang godliness is respect, no, sa parents, sa judges, or the emperor. Pag pinag-aralan po natin yung emperor na to, bad emperor ng mga panahon na yan, ha? Kaya hindi dapat daw pala tayo nagsasalita ng hindi maganda sa atin pong gobyerno. No? Pwede kang magpahayag ng iyong damdamin, pero wag naman sanang parang, nagsasalita ka na ng hindi maganda. O parang sabihin natin nag-curse ka na sa kanya in a indirect way. Kasi maraming mga Kristiyano, minsan kapag nag-post at ayaw sa gobyerno, kailan kaya mamamatay itong taong ito? No? Sasabihin pa yung pangalan ng politiko. Parang ang bigat naman na isang Kristiyano ay magsasalta ng hindi maganda. So, makita natin, visible, na pag sinabi nating makadiyos, it talks about respect. No? Pwede ka siguro magsalta ng pahayag mo sa gobyerno o sa magulang mo na hindi siya masasaktan o hindi siya maidadown. Kaya yun po yung definition when we talk about godliness. Okay po? So, how do you know na tayo po ay isang godly? Pero bago po yun, nais ko pong sabihin din yung sinabi ni William Law na ang ibig sabihin po ng godliness para sa kanya, sabi ni William Law uses the word devotion in a broader sense to mean all that is involved godliness, action as well as attitude. So pag pinag-usapan din pala natin yung pagiging godliness, action and attitude. So hindi lamang po yung panlabas, kundi maging ang atin pong buong pagkatao. Okay, how do you know if you are godly person? Paano ko po malalaman na ako po pala ay isang makadiyos na tao? Yan po yung atin pong tatalakayin.
sa umagang ito. Una, devoted to God. Kung meron po tayong pag-aaralan patungkol sa buhay ng isang makadiyos, ating titingnan yung buhay ng isang taong nasa Biblia na namuhay na makadiyos. Para masabi natin, makadiyos talaga. Kasi siya yung pattern, siya yung model. At sa Genesis chapter 5, verse 21 to 24, ito po ang sinasabi ng Biblia. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sa Hebrews chapter 11, verse 5, ito naman po ang sinabi. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasultan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. So makikita mo natin, no, dalawang katangian ni Enoch. Una, he walked with God. And then, he pleased God. Ito po yung katangian ni Enoch na makikita po natin na masasabi po natin na isang makadiyos. Hindi sa panlabas, kundi makikita sa buhay at sa ginagawa niya sa araw-araw. Napakahalaga po na pag-usapan po natin. Kasi pag sinabi natin deboto, sa inyo po, familiar kayo pag sinabing deboto, di ba? O, nung tayo pa hindi nakakakilala sa Lord, yung word na deboto, devoted yan. Kasi lumalakad ng palahod yan, magmula sa pituan hanggang dito, kaya napaka-deboto niyan. No, yung iba nga sabi, napaka-deboto ng lola ko, no? Talagang nakapadlock pa, sirado ang kandado, kaya hindi mo na yan mahihikayat pa sa kung ano-ano pa mang relihiyon. Bakit po? Kasi pag sinabi ng devoto, talagang stick ka lang doon, no? At ang devoto po, no, devotion to God has composed of 3 essential elements. Ulitin ko po, devotion to God has composed of 3 essential elements. Una po, the fear of God. Pangalawa, the love of God. And pangatlo, the desire for God. So pag-usapan po natin yung fear of God. And the fear of God is the soul of godliness. Sabi po yan, no, ng isang preacher, no? Sabi niya, the fear of God is the soul of godliness. Sabi po yan ni Murray, no? Yet the fear of God is a concept that seems old-fashioned and antiquated to many modern-day Christian. Sabi po niya, ito po yung pinakakaluluwa daw po ng pagiging makadiyos, yung may takot. Pero ngayon daw, anong sabi doon? Parang hindi na uso sa panahon natin. Parang na siya, luma na. Hindi na siya nabibigyang pansin. Bakit po? Dahil maraming mga tao ngayon, especially Christian, wala nang takot sa Diyos. Kaya napakahalaga po pag sinabi mong makadiyos ka, dapat meron kang takot sa Diyos. Para sa anak ng Diyos, ang pangunahing kahulugan ng takot sa Diyos ay pagkilala sa Diyos bilang banal. Pagbibigay karangalan sa kanyang banal na pangalan, pagbibigay ng mataas na paggalang at pagluwalhati sa kanya. Sinabi po yan ni Murray, ang takot na ito ay kaluluwa ng kabanalan. Ito ang pag-uugali na mula sa ating puso sa pagsamba at pagmamahal, paggalang at karangalan. So hindi po yan nakatutok sa galit ng Diyos, no? Kundi sa kaluwalhatian at kabanalan ng atin pong banal na Diyos. Kaya kapag binasa po natin ang Biblia, ang mga unang Kristiyano po ay naglingkod o lumalapit sa Diyos na may mataas na paggalang. Nagbibigay ng kaluguran o ginagawang isang bagay na may kabanalan at ganun po nila itinuturing ang Diyos. Kaya pag lumalapit sila sa Diyos talagang mararamdaman mo o pinaparamdam nila sa Diyos na sobrang banal ang Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos ay naroroon. At ito daw po yung problema ngayon ng maraming mga Kristiyano. Serious sin of Christian in our time is not addressing God in awe and in holiness. So madalas tayong lumalapit sa Diyos na parang wala lang. No?
Pansinin niyo po. Ang pagsamba sa Diyos, paglapit sa Diyos, tama po ba o hindi? Pero bakit yung iba, instead na sumasamba sa Diyos, ano ginagawa? Natutulog, no? Cellphone, no? Sabi natin Ina, no? Yung parang hindi naman nabibigyan ng importansya. Pero sa panahon na yun, kapag titingnan po natin ang paglapit sa Diyos, talagang andoon yung pagbibigay ng mataas na paggalang, wala kang iisipin, kundi siya lamang, sa sentro lamang ng isip mo, ng buhay mo, ng pagkatao mo. Ganon nila itrato ang Diyos. Bakit po? Kasi banal siya. Wala siyang katulad. Makapangyarihan siya. Ito po yung bagay na makikita po natin. Kaya kahit ang mga Israelita kapag lalapit sa Diyos, ano pinapagawa ng Diyos? O lalapit kayo sa bukas, linisin niyo ang inyong mga sarili. Sapagkat lalapit kayo sa isang banal at makapangyarihang Diyos. Lalapit lang po sila sa bundok, ha? At hindi nga sila makaakyat sa bundok na yun sapagkat natatakot sila sapagkat nakikita nila ang kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. Ganon sila kaseryoso kapag pag-uusapan ang paglapit sa Diyos sapagkat meron silang takot at ang takot na yun ay mataas na paggalang. Si Moises, nung siya po ay nakikipag-usap sa Diyos at nang makita niya itong punong ito na nagliliyab, narinig niya ang tinig ng Diyos. Anong sabi sa kanya? Moses, Moses, hubarin mo ang sandalyas mo sapagkat ang lugar na ito ay banal. So anong ginawa niya? Tinanggal niya ang sandalyas niya na nagre-represent ng karumihan. Kaya ang isang tao kapag lumalapit sa Diyos, lagi niyang tinitingnan ang kanyang sarili niya na ako'y maging karapat-dapat sa Diyos dahil ginawa na ni Kristo para sa krus yun. Sa krus ng Kalbaryo yun para makuha natin o matanggap natin ang bagay na yun. Kaya kapag tayo lumalapit sa Diyos, dapat lagi tayo nagpapasiyasat. Lagi tayo pong humihingi ng paglilinis sa ating Diyos upang tayo po ay lumapit sa Kanya ng meron pong kabanalan. At ang mga Israelita, kapag naghahandog, ano yung pinahandog ng Diyos? Yung the best. Walang kapintasan. Bakit? Isang banal na Diyos, pag ikaw ay naghandog, nagbibigay ka ng mataas na paggalang at karangalan sa Kanya. And that is the fear of God. Ano man ang ginagawa nating paglilingkod, pagtuturo man ng salita ng Diyos yan, pagtugtog man yan, pag-awit man yan, lagi mong ibibigay sa Diyos ang mataas na paggalang at karangalan, sapagkat yan po ay pagpapakita ng takot sa Kanya. Pwede ba, Pastor, na ako isang lingkod ng Diyos, isang Kristiyano, naglilingkod sa Diyos, pero hindi nagbibigay ng galang sa Diyos? Meron po sa Biblia na dalawang pari na nagpakita po na naglilingkod sila sa templo, pero hindi naman po nila pinapamuhay yon. Makakita po natin yung mga anak ni Eli. Eli's sons were priests. Sila po ay naglilingkod sa templo. Ano po yung kanilang ginagawa? Sabi kasi sa 1 Samuel chapter 2 verse 12 to 17, sons of Belial. Pag sinabi po natin sons of Belial, siya sa atin na lang po yan. Ang ibig sabihin yan, anak ng demonyo. Pag Belial po, no? ang ginamit. No? And then, ano po yung sinila? Profaned the offerings, threatened and stole. Bakit po? Sapagkat ang handog ng mga panahon na yon, bago ibigay sa kanila, dapat po sinusunog yun. Anong ginagawa nila? Bago pa sunugin, kinukuha na nila yung gusto nila. At kapag ayaw ibigay, sasabihin, ay hindi po dapat na ihandog mo na bago ibigay. Ang kinukuha nila yun. At ginagawa nila para sa nilalaga nila sa gusto nilang paraan ng pagluluto. At yun po isang paglapastangan sa Diyos, no? At yung paghahandog ng mga tao, no? Sabi nga doon, may the people hate sacrifices. At ang isa pong nakakalungkot doon, yung bagay na ginagawa nila, unrestrained, their sins is increased. Imagine nasa templo sila, naglilingkod. Yung kasalanan nila lalo pa daw, nag-i-increase, lalo pang dumadami. Di ba dapat lalo ka nagiging malapit sa Diyos, nagiging banal, nagbibigay ng karangalan, nagiging banal. Pero ano nangyari po sa kanila? Lalo pang nag-i-increase. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 22, even committed fornication with women dedicated to the Lord's service. Nasa loob sila ng templo, namumuhay sila ng may, immorality. Imagine yung mga naglilingkod sa templo, meron silang illicit affair, no? Kahit nga ni-rebuke na siya ng tatay niyang si Eli, hindi sila nakinig .
Ano lang po ang gusto nating ipakita rito? Baka yung ginagawa na nating paglilingkod, baka wala nang takot sa Diyos. Baka hindi na naghahari yung takot sa Diyos kasi pa pwedeng mangyari sa atin yan. And the worst scenario, ano nangyari po sa mga anak ni Eli? Pinatay ng Diyos. Dahil hindi binigyan ng karangalan ang Diyos, ng mataas na paggalang ang Diyos, pinatay sila ng Diyos. Gayun din ang nangyari sa anak ni Levi. Naghandog sila sa Diyos, mali ang apoy na ginamit nila. Anong ginawa sa kanila? Pinatay din sila ng Diyos. Si Moses hindi nakapasok sa lupang pangako. Bakit? Hindi niya iginalang ang Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ituro mo lang yung bato. Anong ginawa niya? Hinampas niya. At sabi ng Biblia, dahil hindi mo ako ginalang sa harapan ng mga Israelita, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Kaya napakahalaga pong bigyang diin sa atin sa umagang ito, yung takot sa Diyos. Sapagkat hindi pwedeng maging makadiyos ang isang tao kung walang takot sa Kanya. And even yung mga tao pong namatay na ligtas na nasa heaven, sila po ay umaawit at inaawit po nila yung inawit ni Moises. Sa Pahayag chapter 15, verse 3 to 4, ay anak, hindi ko na isulat. Sabi po rito, inawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero, Panginoong Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Panginoon, sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal, lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Makikita po natin na ang mga taong ito ay sumasamba sa Diyos at nagpapahayag ng lahat ng tao ay dapat magkaroon ng takot sa Diyos. The fear of God should provide a primary motivation for as well as result in obedience to Him. If we truly reverence God, we will obey Him since every act of disobedience is an insult to His dignity and majesty. Kung may takot ka talaga sa Diyos, yun ang magiging pangunahing motibasyon mo para sumunod sa Kanya. Dahil ang sabi ng Biblia, ang lahat ng pagsuway is an insult sa karangalan, kadakilaan, kalwalhatian ng Kanya pong banal na pangalan. So to be godly, una, fear of God. Pangalawa, the love of God. Only the God-fearing Christian can truly appreciate the love of God. Ulitin ko po, only the God-fearing Christian can truly appreciate the love of God. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 9 to 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang isang tao daw pong makadiyos, hindi niya nakakalimutan na siya ay makasalanan at pinatawad ng Diyos. Dating kinapuotan ng Diyos, pero minahal ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi po ng aklat ng Efeso chapter 2 verse 1 to 3, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Imagine po, kinapuotan tayo ng Diyos. Dahil sa kasalanan. At ang kasalanan yan po ang naglayo sa atin sa Diyos. Kaya kapag nakikita po natin ang cross na to, kasi tayo minsan kapag dadaan tayo ng church, nakikita natin yung cross. Ano yung ginagawa ng mga tao kapag nakakakita ng cross? Sasabihin nila, bakit ka nagsa-sign of the cross paggalang?
Ang paggalang po ba ay isang gesture o dapat nasa puso mo? Kaya nga ang sabi po ng Biblia, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kapag nakikita po natin ang cross, makikita po natin pagmamahal ng Diyos. Mararamdaman natin pagmamahal ng Diyos. Bakit po? Dahil makikita po natin na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ipadama ang kanyang pagmamahal sa isang taong kinapuotan niya dahil sa kasalanan. Kaya napakahalaga po na yung ating motibasyon para maging godly ay hindi nakadepende dahil mahal natin ang Diyos. O dahil naglilingkod ako sa Diyos. Dahil may mga pagkakataon na yung pagmamahal natin sa Diyos nagda-die down. May mga pagkakataon na yung paglilingkod natin sa Diyos, napapagod ako. Pero sinasabi sa atin na yung pagmamahal dapat ng Diyos, ang motibasyon. Sapagkat pag tinignan mo ang pagmamahal ng Diyos, wala kang masasabi kundi purihin ang iyong banal na pangalan. Minahal mo ako sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang at kasalanan ko. At yun po yung motibasyon natin. Ang tanong lamang po, gaano natin nararamdaman ng pagmamahal ng Diyos? Marami po akong nakasabahay mga kabataan nung panahon ko. Nakita ko yung kanilang pagnanais na maglingkod. At pag kami sabay-sabay numaawit, naririnig ko yung mga katagang sinasabi, Lord, I love you. I love you, Lord. Pero ngayon, wala na sila sa iglesia. Kaya hindi ka pwedeng manangan sa pagmamahal mo kung pagiging makadiyos ang pag-uusapan. Kasi ako, totoo, kapag sisiyasatin ko ang sarili ko, sasabihin kong mahal ko ang Diyos, nahihiya ako sa sarili ko. Bakit po? Tanungin niyo yung sarili niyo, pag sinabi niyong mahal niyo ang Diyos, talaga bang pinapakita niyo yung pagmamahal na yan? Sa araw-araw ba ng buhay natin, masasabi natin na yung ginagawa natin, merong pagmamahal ng Diyos o pagmamahal sa Diyos? Ang nakikita ko sa sarili ko, salamat, O Lord, minahal mo ako sa araw-araw at dahil dito, napakapalad ko. Kaya nga po yung sinabi po ng aklat ng Awit 130 verse 3-4, kung ikaw ay may talaan nitong aming mga kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Imagine yung pagmamahal ng Diyos na dapat pinaparusahan ka na ngayon. Pinaparusahan na tayo ngayon. Pero patuloy niya tayong pinapatawad at minamahal. At yan po yung motibasyon natin kung bakit po tayo namumuhay ng meron pong kabanalan o pagiging makadiyos. Kasi mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, mahal naman ako ng Diyos Magpapatuloy na lang ako sa kasalanan kasi alam ko mahal ako ng Diyos. Meron nga isang tao nagsabi, Pastor, mahal ako ng Diyos. Kahit gumawa ako ng kasalanan, papatawarin din niya ako Tama ba yun? Kanina sinasabi nga yung fear of God, pag hindi ka sumunod, paglapastangan sa kanyang banal na pangalan Ibig sabihin, kapag hindi ka sumusunod, namumuhay ka sa kasalanan, anong sinasabi ng Biblia? Hindi mo ginagalang ang kanyang banal na pangalan. Kaya po, napakahalaga sa atin pong mga buhay na maunawa natin na ang pundasyon ng atin pong pagiging deboto sa Lord ay hindi po nakabase sa pagmamahal mo sa Diyos. Dapat nakabase sa biyaya at pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Nananatili kailanman. Kaya nga po, kung mahal natin ng Diyos, dapat hindi po tayo magpapatuloy sa kasalanan. Ano po sabi po ng aklat ng 2 Corinto chapter 5 verse 14-15? Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa Kanya. Kaya kung mahal po natin ang Diyos, dapat tayo po ay lumalayo sa kasalanan. Kapag tama po ang atin pong pagkaunawa sa kung sino ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran.
ang kanyang kadakilaan, kabanalan, pag-ibig ang nagbibigay sa atin po ng motibasyon para po tayo maglingkod sa Diyos. Sabi po niyan, kaya't nakikita natin ang debosyon sa Diyos ay nagsisimula sa takot sa Diyos. Sa pananaw sa Biblia tungkol sa kanyang kadakilaan at kabanalan na nagbigay ng paggalang at pagkamangha sa kanya. At pagkatapos ay makikita natin na ang takot sa Diyos ay natural na umahantong sa isang pag-alaala ng pag-ibig ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. So to be godly, una, fear of God. Pangalawa, love of God. Pangatlo, desire for God. Pag sinabi po natin desire for God, it means if you thirst after righteousness, you want to live a godly life. So kung nauuhaw ka o naglulong ka sa Diyos, no, talagang naandun yung desire mo na mamuhay, na may kabanalan. Sabi po yan ni Morgan. Sabi naman ni Oswald Chambers, it also means you would act like God who want you to live. There is only one being who can satisfy the last aching abyss of the human heart, and that is the Lord Jesus Christ. So makikita po natin, yung kauhawan o yung desire natin sa Lord, nagdadala ito sa atin para maglungpa tayo ng mas marami sa atin pong Panginoon. Kaya sabi po ng awit 42 verse 1 and 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ang kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba. Ito pong mga awit na to, ang sumulat po niyan, pag atin pong inaral, ay Sons of Korah. Pag binasa po natin ang aklat po ng awit 42, ito po yung panahon na sila po ay dinalang bihag, no? Sa Babylonia. At sinabi niya na sa kanilang pagkabihag, nauuhaw siya sa Diyos dahil naaalala niya, pag binasa po natin yung mga talatang susunod doon, naaalala niya na siya yung nangunguna sa pagsamba sa Diyos. Pero ngayon, ito yung nagiging senaryo ng buhay niya. No? Makikita po natin ang isang tao po na namumuhay na maka-Diyos ay nagkakaroon po ng desire na lalo pang makilala at maranasan ng Diyos anuman ang sitwasyon ng kanyang pong buhay. Nasa panahon man ng kasaganaan, kalungkutan o kahirapan, hindi mawawala yung desire na yan na hanapin ang Diyos. Meron pong isa akong nabasa na sinulat po ng isa pong columnist na si Herb King. Sabi niya, sa every morning daw po sa Africa, yung usa ay gumigising, no? At meron siyang kaisipan at alam niya na kailangan niyang tumakbo ng mas mabilis sa leon. At kung hindi, siya ay mamamatay. So sabi niya, pinagpatuloy niya, sabi naman niya, sabi naman, every morning, a lion wakes up. No? Tuwing umaga daw, gumigising din itong leon. At alam din niya sa sarili niya na kailangan niyang tumakbo ng mabilis upang mahabol ang pinakamabagal na usa. Kung hindi, mamamatay siya sa gutom. So dito po pinapakita sa atin na we are called to run, to become like Christ, to press ahead to godliness. Hindi po pwedeng paisising Kristiyano ka lang. Either ikaw yung gazelle, o gazelle, o yung lion, kapag hindi mo ginawa yung isang bagay na dapat mong gawin, magsasuffer ka at the end ng iyong pong buhay. Kaya sabi ni Charles Spurgeon, isang British pulpiter, or a century ago, writes likewise, if you are not seeking the Lord, the devil is seeking you. Ulitin ko po. If you are not seeking the Lord, the devil is seeking. The devil is seeking you. No? If you are not seeking the Lord, judgment is at your heels. Kaya napakahalaga po na tayo po ay magkaroon ng kauhawan sa Diyos. Makita po natin ang sumulat po ng awit 42 ay ganung grabing kauhawan sa Diyos. Ang isang tao po ay pwedeng mabuhay ng matagal kahit hindi kumakain. Maliban sa hangin, tubig daw po ang pangalawang basic needs ng isang tao.
Kapag hindi siya nakainom ng 2-3 araw, unti-unti na daw pong babagsak ang kanyang katawan at mamamatay na siya. Gayun din naman po, namamatay ang isang Kristiyano kapag hindi siya nagkakaroon ng kauhawan sa Diyos sa kanya pong buhay. Marami pong mga Kristiyano ang namamatay sa kanilang relasyon sa Diyos sapagkat hindi nila sinisik. Hindi sila nagkakaroon ng desire to know Christ more and more sa kanilang pong mga buhay. Sa awit 27 verse 4, sinabi ni Haring David, "Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mamasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay." Kaya naman si Haring David, iniangat ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Bakit po? Grabe yung desire niyang maranasan at makilala pa ang Diyos sa kanyang buhay. Sa awit 63, verse 1 and 2, "O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, Ika'y aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan ang aking mamasdan." Mga kapatid, ito po yung mga bagay na napakahalaga na meron po tayo sa ating mga buhay. Kung talagang tayo po ay godly, dapat po meron tayong desire, longing, na mas maranasan pa natin at makilala ang Diyos. And even si Apostol Pablo po, 14 books of the Bible ang naisulat niya sa New Testament. Anong sabi niya po? Sa aklat po ng Pilipos. Sabi niya po, "Ang tanging hangarin ko, lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay ng muli at makihati maging hanggang sa kanyang kamatayan." Mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit tayo naririto. Not only to sing, not only to hear the Word of God, but to live a godly life. And to be godly means devoted ka sa Lord. Nandun po yung takot mo sa Diyos. Covered ka ng love ng Lord. At meron kang longing sa Lord. Sabi po ng isang quotation na to, God is a person. Godliness is a quality. You cannot become God, but you can be godly. Yan po ang nais na makita ng Diyos sa bawat isa sa atin na sumusunod sa Kanya. A quality of life that glorifies His holy name. To summarize po yung atin pong message this morning, devotion to God has composed of 3 essential elements. Ano po yon? Fear of God, love of God, the desire for God. Strengthening your grip on godliness. Palakasin mo ang kapit ng buhay mo sa kabanalan. Sapagkat yan po ang nais ng Diyos. At hindi mo magagawa yan kung wala ang pagkilos at pangunguna ng Diyos sa buhay natin. Pwede tayo sandaling tumayo. Pwede po nating awitin ng isang bagay na ito na hilingin natin sa Lord. Sa atin pong pagsisiyasat ng buhay natin, hindi talaga tayo magiging godly kung hindi kikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya ito nawa ang pakanasain ng atin pong mga puso. Likhain mo, O Diyos, para sa akin pusong dalisan. Ito nawa po yung maging panalangin natin sa oras na to. Ang aking nais na
Likhain mo, O Diyos, para sa akin pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, O Diyos, para sa akin isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang puso ang tinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, na likhain mo, O Diyos, para sa akin pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, O Diyos, para sa akin isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang puso ang tinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang puso ang tinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Salamat po. Tulad po ng aming inawit, gawin mo pong pusong dalisay ang amin pong mga buhay. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang pag-aalinlangan. Isang pusong ikaw lamang ang tinitubo. Di po namin kayang maging godly, amang banal. At dahil dito, nakikita po namin na maaaring mapahamak ang amin pong buhay kung hindi ka mamumuhay na may kabanalan sa iyong harapan. Dahil ang bunga ng kasalanan o epekto ng kasalanan ay pagkasira ng amin pong buhay at pagkatao. Kaya tulad po ng amin pong inawit at siya rin naging panalangin ni Haring David sa aklat ng awit 51 nung siya po ay magkasala sa pangangalo niya. Sinabi niya, ikaan mo ko ng isang bagong puso. Isang puso na nagmamahal sa iyo at tapat na sumusunod sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa umagang ito. Nais po namin maging makadiyos amang banal. So, balit alam namin na manggagawa o mangyayari lamang ito kung patuloy kang kikilos sa amin pong mga buhay. Tulungan mo kaming kauhawan ka namin. Tulungan mo kaming magkaroon ng takot sa iyo. Tulungan mo kaming lalo pang maramdaman, maranasan, maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo sa amin. At ito nawa ang magtulak sa amin upang mamuhay kami ng may kabanalan at makadiyos sa iyong harapan.
Patawarin mo po kami sa lahat ng pagkukulang namin sa iyo. Sa lahat ng mga nagawa naming pagkakamali sa iyo. Marapatin mo po na habang kami nabubuhay, patuloy ang pagsama mo, pagkilos mo, patuloy mong pagbabago sa aming mga buhay, ang aming maranasan hanggang sa kami ay kunin mo sa mundong ito. Purihin po ang iyong pong banal na pangalan. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang ang mga bagay na ito ay magkaroon ng katuparan. Kaya hayaan niyo po na sa umagang ito, ibalik namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa isang natatanging banal, walang katulad, mapagmahal, dakilang Diyos. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng ating pong banal na Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Let's pray. Lord, maraming salamat po dahil sa kabila po ng pandemyang ito, pinaalala mo sa amin na mamuhay kami ng meron pong kabanalan o pagiging godly sa iyong harapan. Kaya amin pong patuloy na itinataas sa iyo ang mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami magkaroon ng takot sa iyo. Tulungan mo kaming ang pagmamahal mo ang maging motibasyon namin sa pagsunod sa iyo. At magkaroon kami ng longing to know you more, to experience you more sa aming pong mga buhay. Salamat po sa bawat isa. Katagpuin mo rin po yung mga pangailangan ng bawat isa. At anuman po yung mga bumabagabag sa puso ng bawat isa, Lord, aking panalangin, maranasan po nila ang kapayapaang nagbubuhat sa iyo. Salamat po. Pinupuri ka namin at sinasamba. Pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Marapatin mo po, Ama, na sa pagtataas ng kamay ng iyong lingkod, ay tanggapin po ng bawat isa ang basbas at bendisyon na nagbubuhat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, pag-iingat at karunungan mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Amen.